Eto na yung mismong araw ng binyag ng pamangkin ko. Actually, last week pa to, pero ngayon ko lang ma-upload kasi nga marami akong backlog. Bali, alas 4 ng madaling araw to ng linggo, kakauwi lang ni daddy galing trabaho at pag uwi nga niya, sakto naman ay nag-alarm yung cellphone ko. Kaya naman ang ginawa ko, tumayo agad ako tapos nagbihis na. Tapos, ginawa ko na nga itong icing kasi dun ko nabalak lagyan ng icing yung cake na binake ko para nga hindi na ako mahirapan magbitbit. Hindi ko na pala isasama si Athena na umuwi doon sa bahay ng mama ko, pero dapat talaga ay kasama ko siya. Kasi nga, maaga din talaga sana yung alis ni daddy nung linggo na to, pero buti na lang ay hindi na natuloy yung alis niya ng maaga, kaya naman ang sabi namin, iiwan na nga lang si Athena dito sa bahay, silang dalawa na lang ni daddy at ako na lang ang uuwi sa bahay kila mama. Pabor sa aming tatlo na hindi isama si Athena nung araw na to kasi mga mamis, kung hindi nyo alam, si Athena ay hindi sanay sa maraming tao at hindi siya sanay sa ingay. Actually mga mamis, kapag mga okasyon na alam namin na maraming matanda tapos magkakaroon ng mga kasiyahan, lalong-lalo na nga magkakaroon ng inuman, ay hindi ko talaga isinasama si Athena. Sabihan nyo na nga kaming maarte or di naman kaya ay OA mga mamis, pero bilang magulang talaga at merong anak na babae, ayaw talaga namin na kasama ko si Athena na nakapalibot din sa harap ng mga nagiinuman, lalong-lalo na nga kung puro lalaki yung mga kasama namin. Puro kakilala ko lang din naman yung mga magiging bisita ng kuya ko, pero syempre ayoko na magaya sa akin si Athena na nakalakihan na laging nakapalibot or laging nandoon sa tumpukan kung sa may nagiinuman. Disclaimer lang mga mamis ha, hindi ako umiinom, wala akong bisyo kahit dati pa nung dalaga ko. Talagang nakasanayan ko lang din na makisalamuha sa mga nagiinuman dahil mga naging kaibigan ko na nga. Alam naman yun ng mga kaibigan ko at kilala naman nila ako kung paano ko alagaan or kung paano namin alagaan ni daddy si Athena, and sila naman never naman nila kaming sinabihan na maarte dahil may mga anak din sila at naiintindihan nila kami. Kami lang naman to ni daddy mga mamis at sana wag kayong mainis sa akin kasi sinasabi ko lang naman sa inyo yung totoong dahilan kung bakit mas pinipili ko na hindi isama si Athena tuwing may gantong klaseng okasyon. By the way, andito na ako sa bahay nila mama, hindi ko na nabidyohan yung biyahe namin ni daddy dahil nga madilim pa nung mga oras na babiyahe kami. Pagdating ko nga sa bahay ay nag-almusal lang ako, tapos tumulong lang ako ng konti sa loob. Mga bandang 8 naman ay naglabasan na rin yung iba kong kaibigan para tulungan na nga akong mag-design dito sa labas. Dapat talaga kasama ko pa yung isang kaibigan ko magpunta dito, magko-commute lang kami, pero sa sobrang excited niya na sumama sa akin dito sa bahay nila mama, hindi siya nakatulog hanggang inabot na siya ng alas 3 ng madaling araw, sumakit na yung ulo niya kaya hindi na siya nakasama sa akin. Buti na lang itong iba kong kaibigan na mga ninang lang din naman ni Athena na taga dito lang, nagchat sila sa akin ng gabi at gusto nga daw nila akong tulungan. May mga part pala ako na hindi i-voice over dito mga mamis kasi gusto kong marinig nyo at makita nyo kung gaano kaligalig, lalong-lalo na kapag nandito ako sa lugar ko kung saan kasama ko ang mga kaibigan ko. Kung gaano ko na-enjoy tuwing uwi ako dito, lalong-lalo na nga simula na nagkasakit ako ay bihira na lang talaga akong makauwi dito. And syempre paalala lang mga mamis ha, lahat ng maririnig nyo naman dito ay puro biruan lang namin dahil sobrang tagal na namin magkaakilala, ganito kami magbiruan. Ito nga pala yung handa nila ako. Kasi ko na parang kasama sa ulo. Wala na inaanak ng ganito. Ano, gusto nakatapos sila mga mong ano. Wala na pigilan pa, napigilan. Kahit kami nagkasakamat, sinuha ka namin dito, wala ka na trabaho. Ay, narinig niyo sa vlog ah. Ganyan yung galing nila. Mga mukhang pera. Kumukuha sila nila pag may trabaho lang. Oo, pero sinangan mo. Nakikita. Kung makita sa ano, parang mapokas ako. Ka na focus ka, nabuburahin ni ano. Ah, talaga ba? Pasakal nga. Pagkainan nyo doon. Ang mayaman kasi yung lamesa namin. Ano ka bahay nyo? Oy, may ambag ko ito. Naghatid ng tubig ko nga para ay, Kulang ka na, why? Huwag mo may nagdala na ginalik dito yung sa... tama na, bigyan mo na agad. Wala pa handa. Ito talaga dito para ng bata po. Yung mga narinig nyo nga na paghalaka ko dyan mga mamis ay hindi pa yan malakas. Bali naka number 3 pa lang yung volume niyan. Meron pa yan number 5 hanggang number 10. Charot!
Ninong pala ni Athena mga mamis itong kabiruan ko dito, and joke-joke lang yung sinasabi ko kanina na hindi ko alam kung bakit kinuha ko siyang ninong ha, kasi wala naman siyang trabaho. Totoo lang mga mamis, kaya ako siya kinuhang ninong ni Athena kasi siya talaga yung isa sa pinakamagaling makisama dyan sa lugar namin. At sa sobrang galing niyang makisama dito sa lugar namin mga mamis, napakarami niya ng inaanak dito sa lugar namin. Dahil sobrang puring-puri ko nga siya ngayon dito sa vlog ko, pag uwi ko or pagbalik ko dun sa bahay ng mama ko, meron akong libreng siomay sa kanya. Charot! Yung tawa niya pa iyak. Oo nga, ganun talaga si Kuya. Bye guys. Galing ko yung ano niya. Ito naman yung mukha nito. Alam, sana all naka-rejuve. Tignan mo. Screen yan. Tignan mo yung sa akin, oh. Para siyang ano, longganisang ano. Bagong init. Namumula. May tapos Kuya. Ito na nga mga mami, sumalis na yung panggulo, tuluyan na siyang umuwi para magluto or mag-asikaso ng ulam nila. Actually, ayaw niya talaga sanang umalis kasi nag-aantay siya na bigyan siya ng kuya ko ng ulam. Charot! So yun na nga mga mamis, natapos na kami sa backdrop. Dahil nga simple lang naman yun, madali lang namin natapos, tapos naglatag na ng mga lamesa. And ito na yung final look ng aming ginawang backdrop. Medyo nagdikit-dikit lang yung mga letterings kasi nga nahirapan kaming ipantay siya. Pero overall naman mga mamis ay maganda naman yung naging result. Inilabas na rin namin yung mga souvenir, pati na rin yung cake. Tapos ito, inilabas na rin namin yung food. Ito mga foods naman mga mamis, inilabas namin to 5 minutes na lang padating na yung mga bisita galing simbahan. Hindi naman marami yung naging handa dito sa binyag ng pamangking ko dahil iniraos lang talaga ng kuya ko. Kasi mga mamis, kinapos din talaga sila sa pera. Kaya naman 2 years old na ito at ngayon lang nabinyagan yung pamangkin ko. Nung natapos na nga kaming mag-ayos at habang nasa simbahan pa sila, itong at kumain na kami para mamaya ay hindi na kami makikisabay sa mga bisita. Isang kaibigan ko na sinabi ko sa inyo, sobrang excited nagpunta dito, sumakit yung ulo. Itong at nakahabol na. Masakit pa rin yung ulo niyan mga mamis, pero dahil galang-gala siya, itong at humabol pa rin siya sa akin dito. Yung nakapula pala na yan, napasayaw-sayaw sa harap ng camera mga mamis ay kuya ko yan. Sa mga hindi nakaalam, 3 kaming magkakapatid at ako yung pinakamaganda. Kasi nga ako lang yung nag-iisang babae mga mamis at bunso ako kasi yung dalawa puro kuya ko na. Pinasok talaga muna namin yung cake kasi nga mainit pa, pero yung kuya ko inilabas ulit. Binibinyagan ko sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maya-maya nga mga mamis, ito at nagdatingan na yung mga bisita. At noong mga oras na yan, wala na kami dyan. Nandun na kami sa likod ng backdrop kasi may lilim doon at doon na kami nagkwentuhan. Yung kanina nga nakikita nyong makulit, ito at naupo na dito at nagparainom-inom na. Lahat ng mga naging bisita dito mga mamis ay puro kakilala ko lang din naman at lahat naman yan ay mababait. Ako lang naman ang hindi mabait. Charot!